kung patas itong Quadcom at nakikinig sa Supreme Court, kasi ang problema sa ating mga members of the House of Representatives ngayon na nasa Quadcom, they think they're above the law. Sinabi na ng Supreme Court ang guidelines on how to cite for contempt. They ignore it. Alam nila kasi ang remedy sa korte mabagal. Sinabi na yung pati freedom of the press, sinisikil nila. Ayaw nila nakikriticize sila. Nakita niyo ba yung sinasabi ni Barbers? Akala ko pa naman, Barbers is one of the more decent ones doon sa Quadcom. Hindi rin pala. Can you imagine, hindi lang siya nag-press con na paimbestiga daw yung mga critics nila. What is the business of the legislature ordering the detention of someone in a facility that is not within their department, not in the legislative department, di ba? Dapat yun sa detention center nila. Eto naman si Paduano, sasabihin, puno na. Paano puno? Wala kang ginawa kundi mag-contempt and disregarding the ruling in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way was successfully argued by yours truly in the Supreme Court, na sinabing may due process. Kung matino itong mga taong ito, ito dapat ang ginawa mo kung gusto mo may due process. Sasabihin mo, i-produce ko itong dokumentong ito. Sasabihin ko, wala po sa akin, hindi ko ma-produce. Dapat imbestigahan mo muna kung maaari kang nasa akin o hindi. Paano pag pinoproduce ako ng resibo sa grocery ni Salima Refran doon? Sabihin ko, wala sa akin. Contempt ako. Iimbestigahan nyo muna kung naibigay sa akin o nasa kanya pa. To cite a very simplistic example. Ganun po dapat yun if you followed Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang problema, si Attorney Google yata nag-advise sa kanila, si Dan Fernandez. Ginugoogle na lang yung batas, yun ang nagiging advice sa kanila. So talagang abuse of legislative powers nung ginagawa nila.